Ang paglikha ng Tekken, The Origin Story, ang kwento kung paano naging isang nakaka-inspire na kwento ng inobasyon, passion at kaunting serendipity ang kwento ng Tekken, isa sa pinakamamahal na larong panlalaban sa kasaysayan. Nagsimula ito sa Japan noong unang bahagi ng ika-90 nang ang teknolohiya ng video game ay mabilis na umuunlad at itinutulak ang mga hangganan ng kung ano ang posible sa paglalaro. Ang kapanganakan ng isang ideya. Ito ay ang unang bahagi ng taong siyam na raan-siyamnapu at ang industriya ng paglalaro ay pumapasok sa isang bagong panahon sa pagtaas ng 3D graphics. Hanggang noon, ang mga fighting game tulad ng Street Fighter 2 ay nangingibabaw sa mga arcade gamit ang kanilang mga 2D sprite at side-scrolling action. Gayunpaman, sa pag-unlad ng teknolohiya, nagsimulang mag-eksperimento ang mga developer ng laro sa mga 3 dimensyon na kapaligiran at mga karakter. Ito ay kapag ang Namco, isang nangungunang kumpanya ng video game sa Japan, ay nakakita ng isang pagkakataon. Nais ng kumpanya na lumikha ng isang fighting game na mamumukod tangi sa mga kakumpetensya nito sa pamamagitan ng ganap na paggamit ng 3D graphics. Ang visionary sa likod ng ambisyosong proyektong ito ay si Katsuhiro Harada, isang batang taga-disenyo ng laro na magpapatuloy na maging kasing kahulugan ng Tekken franchise. Ang malikhaing paglalakbay ni Katsuhiro Harada. Mahilig si Harada sa mga video game mula sa murang edad. Siya ay nabighani sa martial arts at nais na lumikha ng isang laro na nakakuha ng kaguluhan, diskarte at intensity ng labanan sa totoong buhay. Nang sumali siya sa Namco, siya ang naatasang buhayin ng ideyang ito. Naisip ni Harada at ng kanyang koponan ang isang fighting game na hindi lamang magtatampok ng 3 dimensyong graphics, ngunit magbibigay daan din sa mga manlalaro na lumipat sa isang 3 dimensyong espasyo. Isang bagay na hindi pa nagawa noon. Pagbuo ng laro, isang technological leap. Ang pag-unlad ng Tekken ay nagsimula noong 1993 sa ilalim ng gumaganang pamagat na Rave War bago ito opisyal na pinangalanan. Ang koponan ay humarap sa maraming hamon habang sinubukan nilang itulak ang mga limitasyon ng kung ano ang posible sa umiiral na arcade hardware. Ang mga 3D na modelo ng laro ay nangangailangan ng malaking computing power at ang pagbuo ng mga makinis na animation at tumutugon na mga kontrol sa isang ganap na 3D na kapaligiran ay isang nakakatakot na gawain. Gayunpaman, ang koponan sa Namco ay determinado. Gumamit sila ng teknolohiya ng motion capture upang lumikha ng mga makatotohanang paggalaw ng karakter na ginagawang tuloy-tuloy at parang buhay ang mga aksyon ng mga manlalaban. Hindi tulad ng mga nakaraang larong panlalaban na umaasa sa mga pinalaking galaw at mga espesyal na epekto, nakatuon ang Tekken sa higit pang mga grounded na diskarte sa martial arts. Bawat karakter ay may kanya-kanyang estilo ng pakikipaglaban. Ang laro ay isa rin sa mga unang nagpakilala ng mga polygonal na 3 dimensyong karakter sa halip na umasa sa mga paunang nai-render na sprite. Pinayagan nito ang mga manlalaro na maranasan ang laro mula sa maraming anggulo at nagdagdag ng lalim sa mga laban. Itinampok ng Tekken ang magkakaibang cast ng mga karakter na may mga detalyadong backstories na ginagawa itong kakaiba ang paglabas ng Tekken. Sa wakas, pagkatapos ng halos 2 taon ng pagsusumikap, handa na ang Tekken para sa pagpapalaya. Nagdebut ito sa mga arcade noong Disyembre 1994 sa Japan at mabilis na naging isang sensasyon. Ang kakaibang timpla ng laro ng makatotohanang fighting mechanics, nakakaingganyong 3 dimensyong graphics at di malilimutang karakter ay nakaakit ng mga manlalaro sa lahat ng edad. Dahil sa napakalaking tagumpay nito sa mga arcade, nagpasya ang Namco na i-port ang Tekken sa orihinal na PlayStation console.
Noong 1975, ang laro ay inilabas para sa PlayStation na nagpapahintulot sa mas malawak na madla na maranasan ito. Ang hakbang na ito ay napatunayang isang game changer dahil ang Tekken ay mabilis na naging isa sa mga pinakamahusay na nagbebenta ng mga laro sa PlayStation. Pinatibay ang lugar nito sa kasaysayan ng paglalaro. Ang legacy ng Tekken. Ang tagumpay ng Tekken ay humantong sa paglikha ng maraming mga sequel, spin-off, at kahit na mga animated na pelikula. Si Katsuhiro Harada ay patuloy na gumaganap ng isang mahalagang papel sa pagbuo ng serye. Tinitiyak na ang bawat bagong yugto ay nagtulak sa mga hangganan ng kung ano ang maaaring makamit ng mga fighting game. Nag-evolve ang franchise sa bawat henerasyon na nagpapakilala ng mga bagong karakter, mekanika at feature habang nananatiling tapat sa core nito. Sa ngayon, ang Tekken series ay naging isa sa pinakamabentang fighting game franchise sa lahat ng panahon na may milyon-milyong tagahanga sa buong mundo. Kilala ito sa malalim nitong sistema ng labanan, mayamang kaalaman at ang iconic na tunggalian sa pagitan ng mga karakter tulad ni Kazuya Mishima at ng kanyang ama, si Heihachi Mishima. Ang pinakabagong release, Tekken 8, ay patuloy na nagbabago habang pinararangalan ang legacy ng mga nauna nito. Nakakatuwang katotohanan, ang pangalan Tekken ay isinalin sa Iron Fist sa English. Ang pamagat ay perpektong nakapaloob sa diwa ng laro na nakatutok sa matinding, kamay sa kamay na labanan at malalakas, tumpak na mga strike. Nakaugnay din ito sa lore ng laro na umiikot sa King of Iron Fist Tournament, isang brutal na kompetisyon na ginanap upang matukoy ang pinakamalakas na manlalaban. Konklusyon, ang paglikha ng Tekken ay isang testamento sa pagsusumikap at pagkamalikhain ni Katsuhiro Harada at ng Namco team. Sa pamamagitan ng katapangan na mag-innovate at makipagsapalaran, lumikha sila ng isang laro na hindi lamang naging isang klasiko, ngunit nagtakda rin ng pamantayan para sa hinaharap na mga laro sa pakikipaglaban. Pagkalipas ng mga dekada, patuloy na binibihag ng Tekken ang mga manlalaro sa pamamagitan ng malalim nitong mekanika, mga iconic na character at nakakahimok na mga storyline. At iyan ay kung paano ang isang groundbreaking na laro na ipinanganak mula sa isang pananaw ng martial arts realism at makabagong teknolohiya ay naging isang pundasyon ng mundo ng paglalaro.